deserves all the praises and worship. Tama po ba ako? Pag nakakakita tayo ng ganitong powerful testimony, we cannot help but be amazed on how God can transform a person from status na hindi mo alam kung paano niya gagawin ang pagbabago na to, pero only God can do it. Parang hindi kaya ng lakas ng tao, hindi kaya ng decision lang ng isang tao, pero it takes the powerful love of God para talaga baguhin ng isang tao katulad po niya. And of course, when we are hearing this testimony, tunay na about isa sa atin, hindi talaga natin alam kung sino o anong klase ng tao ang pumapasok sa bawat pinto ng ating simbahan. Tama po ba ako? Parang hindi natin masasabi na minsan they are smiling sa atin, pero we know or God knows kung ano po ang nasa loob o ano po ang pinagdadaanan ng taong iyon. And ang tanong ko po sa bawat isa sa atin, how ready are we sa mga katulad pa ni Dina papasok sa ating simbahan? Are we ready to minister, to bless them, and at the same time para po sila ay reach out sa mga ganitong klase po ng kaligayan ng kanilang buhay. Sa part natin, we have a lot to learn. And I believe po, nung nag-umpisa po ang ating covenant season with all the series that we have, really receiving the call of God sa Cornerstone para po sa apostolic disposition, para po talaga for us to have a cutting edge bilang isang simbahan, for us to have a strengthened, at the same time, supportive, at saka po talagang isang simbahan na faith-driven. Lahat po yung mga bagay na yan, and definitely ngayon pong month na ito, it align us to a place na kung saan God wanted us to do more. God wanted us to be effective, to be relevant in really reaching out sa mga ganito pong klase pa ng mga tao na kung saan napapalaya sila ng Panginoon, and we are willing bilang isang simbahan na magpagamit para sa ating Panginoon. Amen po ba? And maganda po 'yon kung ganun po tayong kawiling. We need to have a new perspective. We really have to have a new way of thinking para po talaga maging prepared tayo, para po talaga tayo ay maging handa para po kung sino man ang come through o kaya sino man po ang papasok sa ating simbahan ay patuloy na gagamitin tayo ng Lord sa kanyang plano para sa tao na yon. Amen po ba? Let's have the paradigm shift para po talaga maging ready tayo. At ano mismo ang mga bagay na gustong gawin ng Panginoon through our church, tayo po ay magpapasakop lang sa gagawin ng ating Panginoon. And who knows, di po ba? Baka isa rin po kayo sa katulad ni Dee na naririnig niyo po yung buhay niya, nakaka-relate po tayo. Alam ko po na meron pong magandang plano ang Panginoon para sa iyo. Amen ba? All we ask is for us to have an open heart and an open mind dahil mayroong kakaya ng gawin ang Panginoon na makapagbago ng buhay at makapag-alis sa atin sa kadiliman. Amen po ba? All of us have been there. Dumating na po tayo sa point na kinuha tayo o kaya po nagdesisyon tayo to have a shift from darkness to light. And I believe na kung kaya ng Panginoon gawin sa atin, kaya rin ng Panginoon na gawin ito sa inyo o kung kanino man pong tao na naiisip nyo na who's struggling katulad po ng ganitong mga klase ng kanilang testimony. Amen po ba? So ready po ba tayo? Amen. Pero mahina-hina po, no? Anyway, so we are already is entitled, of course, yun din po ang theme ng ating covenant celebration, Breaking the Mold. And ano daw po ang ibig sabihin pag sinabi natin breaking the mold? Sabi po dyan, it means leaving behind old ways of thinking and stepping into the new paths God has for us. Ang goal po ng ating series this month and even po ng ating pong theme para po sa covenant celebration is to break the mold. Basagin ang hulmahan o kaya mold ng ating kinalalagyan. We want to break free para saan po? From those rigid structures na naghihinder sa atin para talaga fully ma-experience ang plano o kaya po ang will ng Panginoon sa ating mga buhay. Our weekly series ay kinuha po natin sa word na mold and yung acronym na MOLD po. Tapos na po tayo sa mindset change
open to new opportunities. And today po, the title of today's message is letter L for Leave the Past Behind. Amen po ba? Last week, di po ba, naging part po, o number 2, point po siya, number 2 ng ating message last week. And ngayon po, sabi po natin, we will be discussing it in a more detailed way para po to be the main topic sa araw na ito. And sa buhay po natin, pwede man tignan mo yung katabi mo, sa buhay daw natin, pakisabi, sa buhay or that they feel stuck in patterns that limit their potential. And I don't know kung na-notice man yan ng isang tao o hindi man siya aware na nalilimit ang kanyang potential. Pero sabi po ito daw mga molds na ito ay kinakailangang ma-break o kaya mabasag. Dahil it might be yung mga outlooks o kaya perspective or even po mga habits. Pero ang maganda po sinasabi nito, even our past experience, pwede rin daw pong ikulong tayo nito to prevent us from moving forward. Last time, nasabi ko po ito, and mamaya po sasabihin ko rin po, dahil whether ano man po ang ating nakaraan, maganda o pangit, might be, pwede rin po na hindi natin alam na tayo ay nai-imprison nito or in a way naihindo or nai-impede tayo nito para talaga i-enjoy kung ano yung bagong bagay na ginagawa ng Panginoon. Pwede po masabihin, ang Lord ay nasa ganong work sa buhay po natin. Every day of our life is doing new things sa bawat buhay natin. Kaya nga po sabi ko last time, ang ating mata dapat bukas sa pagkilos at sa bagong ginagawa ng ating Panginoon. Dahil baka ma-miss natin or baka may mga bagay na nakatingin o pinagtituunan natin ng pansin na hindi na natin nakikita ang bagong bagay na ito. At maraming tao raw po, hindi lang nila, kayang iwanan ang nakaraan, pero yung iba daw po sa atin, o i-include ko na rin po ang aking sarili, ayaw daw po natin iwanan ng nakaraan, to be able to move on. And it is our desire that after today, we will be able to understand the importance of leaving the past behind. And of course, let us start and let us read Philippians 3, brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it, but one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. We mentioned last week, sino po yung mold breaker? Sino yung mold breaker sa buhay po natin? Ultimate mold breaker. Grabe, wala. Ilan lang. Sino po? Parang hindi kayo confident. Malang si Jesus. Mold breaker. Itong pagiging mold breaker. Lalo na po, hindi lang po para sa atin, pero kay Jesus Christ. Dahil bakit po lahat ng kanyang ginagawa, lahat ng kanyang tinuturo, and even lahat ng kanyang sinasabi are all countercultural. Ano yung normal during that time? Hindi yun ang ginagawa niya. And people, lalo na po ang mga religious leaders, are really observing him and really seeing yung mga bagay na, bakit niya ginagawa yun? Bawal magpagaling ngayon. Bakit nakikipag-associate siya sa mga tax collectors, sa mga sinners? Lahat ng mga ginagawa niya kino-question because they are all countercultural. And through this, Jesus is continually encouraging us na tayo bilang Kristiyano, as followers of Christ, we are to follow. We exemplify, tayo ay susunod. Amen po ba doon? And if He is able to do it, kaya ng Panginoon, alam ng Panginoon, by His grace, sa tulong niya at sa biyaya niya, kaya rin po natin bilang mga Kristiyano. Overwhelming man, challenging man, mahirap man sa panahon na ito. Bakit po? Sabi po dito, breaking the... Tama po ba ako? I think, pag sinabi natin breaking the mold, and it is something that is destructive para po sa atin, hindi makakatulong, hindi siya maganda, I think sasabihin natin madali. Pero sabi po dito, not always easy. Dahil may mga pangyari sa buhay natin na hindi ganun. So sabihin ko po, babasahin ko po dito, sabi, it often requires courage and faith to step out of what is familiar and comfortable. May mga bagay po tayo na kasanayan na natin. Gamay na natin, alam na natin, pwede nga natin sabihin, expertise na ako dyan. Mga bagay na kung saan komportable tayo, mga bagay na pag tinignan natin, wala namang masama sa mga bagay na ito. Pero the thing is, kapag tinatawag tayo ng Panginoon para sa bagong bagay,
na ginagawa niya at gusto niyang mag-shift tayo from whatever is familiar and whatever is comfortable. Dito siguro nagiging mahirap ang lahat. Tama po ba ako? Hindi madaling iwanan ng mga nakasanayan o kaya mga bagay na kampante ka na. Tama po ba ako? Ano pa ba mga words ang gagamitin ko para talagang hindi ano? Yung mga bagay na tingin mo wala namang masama, okay naman. Hindi man ganun talagang ka-ultimate sa mga bagay na yun, pero sakto lang, okay na okay lang, pwede pa, pwedeng-pwede na. Pwedeng may mga ganun, di ba? Pero when God is telling us to shift from that place into something new, I think dapat po natin pakinggan dahil alam po natin, pag ang Diyos ang tumawag at ang Diyos ang nag-challenge sa atin, better things are in store para po sa atin. Amen po yun? Sabi po dyan, like clay in hands of a potter, God is shaping us into something unique. Hindi natin maintindihan, hindi natin alam kung anong meron doon, o kaya uncertain, challenging, napakahirap, another adjustment para sa atin. Pero sabi po dito, it's unique and this process requires us to trust Him. Hindi po madali, katulad na sinabi ko kanina, from where you are na maayos at saka okay po ang lahat, ililipat ka niya o kaya china-challenge ka niya na i-accept mo ang bagong bagay na kung saan hindi mo alam kung ano ang naka-install sa'yo. Pero sabi po dyan, this process requires us to trust Him more. So paano daw po natin iiwanan ang nakaraan at para po tayo ay maka-move on o maka-move forward dito sa mga bagay na ito. And I believe, talking about leaving the past behind, it's important for us to understand, number one, sabi po dito, the power of forgetting the past. The power of forgetting the past. Ito ba yung mga power ni Superman? Ito ba yung power na, alam mo yun, parang pag sinasabi kasi natin power of forgetting the past, parang feeling natin, ibibigay na lang ng Lord sa atin yung supernatural power na yan. Pero kapatid, pag sinabi po natin power, it means ano yung effect nito, resulta nito, o kaya naidudulot ng mga bagay na ito na isasantabi natin o iwanan natin ang nakaraan natin. Paul tells us in Philippians to forget what is behind. Tama po ba ako? Binasa natin kanina yan. And pag sinabi daw natin forget what is behind, it doesn't mean erasing memories o kaya po pretending na yung mga past na yan ay hindi nangyari. May ganun ba? Minsan kasi pag masyadong painful ang mga bagay na nangyari in the past, gusto na lang natin talagang i-bury, sabihin, ilibing. Ibaon, yan. Yan ang gusto ko, ibaon. Yan. Yung di ba, maganda. Hindi naman magiging maayos o kaya wala namang ibibigay na maganda yan sa atin. Pero sabi dito, forget what is behind does not mean na i-pretend mo na hindi nangyari yan. O kaya talagang kalimutan mo na lang ang memories. Sino po dito nakakalimutan ng mga memories? Katulad ko na mga nasa age 50, pataas na. May mga bagay tayong ganun po na nakakalimutan. Pero di ba pag ni-remind tayo, naaalala pa rin po natin yan. And sometimes, all of a sudden, naaalala at nakikita pa rin natin, oh, yung ganito pala pagdating ng panahon. Ang ibig sabihin nito, we are choosing not to let our past limit us or define us. Tama po ba ako? Kung meron tayong mga bagay na na-experience in the past, huwag mo pong hayaan na i-define ka nito. Oh, dati nga ganito ka, ngayon nandyan ka sa church, tataas-taas ka ng kamay. Ngayon leader ka, ngayon nag-lead ka ng ibang mga tao. Don't let it limit you or nor define you, because if we will allow it, it will weigh us down. Ibababa tayo nito. Pero naman po ba kayong mga experiences na sinasabi nyo, baka nagagalit si Eileen sa akin? Hindi ako masyado kinikibo. Pag nagkita yung mata namin, niiwas niya. Galit kaya siya? Siguro nga galit. Tapos hindi kayo nag-usap for about 1 month. Meron ka ng ganong conclusion. Meron ka ng ganong alam mo yun, limitation para sa sarili mo. Pag nakita mo ako dito, nandito ka. Pag nakita mo ako doon, nandito ka. So it limits you. And it defines you yung mga bagay na hindi naman. Pero bakit babalikan mo lang noong time kasi na yun, hindi mo ako kinibo hindi mo ako nginitian, hindi ka nga sumagot nung tinanong kita. Pero yun pala, nasabihin, hindi, wala nga ako, hindi nga kita nakita O diba? Past successes and failures can trap us. Akala ko po dati, ang madali lang kalimutan mga pangit na past. Tama ba ako? Kasi ako rin, gusto ko nang kalimutan yan para makawala na ako. Pero you know what? Even success pala can be prison o kaya it can be a trap para po sa atin. Bakit daw po? Mga past victories,
pag hindi po natin yan ni-let go, it makes us complacent. Parang alam mo yan, nagawa ko na yan, alam ko na yan, mamaya ko asikasuhin to, pero alam ko na yan, nangyari na yan eh. Kung ano yung ginawa ko dati, yun din ang gagawin ko. Pero you know what? Sa Lord, pag may mga bago siyang bagay na ginagawa sa atin, may bago ding paraan para gawin ang mga bagay. And you will never get out of the things na matututunan mo sa Panginoon every day of your life, kahit na minsan mukhang paulit-ulit ang ginagawa niya sa atin. Mukhang routine, pero you know what? Something new is happening sa atin. Hindi lamang po yun, sabi nito, yung mga failures or past failures make us fearful of trying again. Hindi ako success dyan eh. Nag-fail ako dyan, kaya hindi ko na yan ulit i-explore. Ayoko na ulit. So, ibig sabihin, both of them can trap us. Tama po ba ako? Pag masyado tayong kampante na dati, nagawa ko niyan, dati, success ako dyan. At ngayon, magugulat ka, iba ang kaparaanan, di ba? Iba ang way mo kung paano mo siya tatanggapin. It will make you, at the same time, fearful pagka naman nag-fail ka dahil nga ayaw mo nang maulit na maranasan ang failure na yan. So, failures, holding on to them can hinder your progress. Yung pag-angat mo o kaya pag-move forward mo o kaya nandito ka sa number 1, yung pagpunta mo sa number 3, number 4, number 5. Bakit po? Because it can prevent us from fully following God's call at the present na sinasabi ng Panginoon sa atin. I have a picture here. Imagine, sabi dyan, a runner. Wala ba? Yan, di ba? Mukhang runner ba? Anyway, gano'n na lang. Constantly looks behind them. Diba? Sino kaya yung, ewan ko, meron ba yan? Meron ba kayong pabilisan na nakatingin sa likod? Meron ba? And the tendency is what? Mag-stumble o kaya malulusang focus niya. Kasi bakit? Tingin siya ng tingin sa likod eh. Magulat ka, diba? Na pag-iwanan ka na, natalo ka na. Yun pa pinakamahirap dito. Kasi bakit? Tingin ka ng tingin sa likod, tingin ka ng tingin sa past mo. Wherein the Lord is trying to tell you, meron kang journey, meron kang sinusuong forward, yung future mo, meron akong inihahandang bago sa'yo. Since God is a God of new beginnings, God gives us grace for new beginnings. Amen po ba yan? Yes, ang mga new beginnings sa kakatakot, parang hindi mo malaman. Paano mo sasabing new beginnings ang galing kay Lord yan? Di ba? May mga ganun tayong confusion, pero you know what? When it comes from God, He will definitely give us grace para sa new beginnings na to. God's mercies are new every morning. Amen? Each day presents an opportunity to step into His plans with what? Fresh eyes and renewed heart. Papasok ka sa isang business, hindi mo alam, pero di ba kapatid, pagka alam mo na meron kang word galing kay Lord, meron kang excitement, may motivation ka, ibig sabihin parang lahat inaaral mo, ginagawa mo mga bagay para talaga maging maayos siya, definitely you will have a fresh eyes and a renewed heart pagdating doon. When you go to a place na isang parang ita-turn mo into a coffee shop, pangit siya, madumi, hindi mo maintindihan kung tambakan siya, pero if you have in your mind something na figure out mo, kaya ini-imagine mo for that place, you have a fresh eyes. Kahit mukhang ang dumi-dumi niya, pero para sa'yo, coffee shop po to pagdating ng araw. And at the same time, hindi lamang po yun, pagka tinumpisahan mo nang gawin yung coffee shop na yan, yung bodega turning to coffee shop, you already have a renewed heart pagdating doon. Sino po sa atin yung talagang magkakaroon ng lakas ng loob sabihin na I will take a risk para dito sa kapihan na to dahil sinabi ni Lord, ako'y ipaprosper niya dito sa business na ito. Dapat daw tingnan natin ang mga bagay sa atin with fresh eyes and a renewed heart. Minsan may pinakita sa amin si Pastor Alfred na bahay po ng ate ko. Ang dumi, ang gulo-gulo, pero alam niyo sa kanya, sobrang ganda ng ngiti ni Pastor Alfred. Dito ko lalagay yung ganyan, dito ko lalagay yung kwarto. Ito po yung mangyayari dyan, ito yung mangyayari. Di ba Kuya John, ganun si Pastor Alfred? Ako hindi ko maintindihan, hindi ako makakonect. Okay. Pero true enough, natapos na po ang bahay ng ate ko at napakaganda yung talagang nasa isip niya, nagawa niya. It means a new perspective and an open, transformed spirit. When we have fresh eyes, we are seeing things differently. Yes, malaking problema to, malaking mountains, pero ipa-plot to ni Panginoon. Aalisin to ng Panginoon sa harap ko dahil tutulungan niya ako sa problema na to.
Fresh eyes. Pero pag hindi fresh eyes, ganito kapatid, ang laki ng problema ko, hindi ko to kaya, kanino ko pwedeng tumulong, sinong pwedeng tumulong sa akin? And you will definitely be depressed, frustrated, iiyak ka na lang, you will isolate yourself, and yun po yung mangyayari sa atin. At the same time, sabi po dito, pag sinabi natin a renewed heart, it implies a change within you. Hindi mo man nakikita ang provision, pero alam mo, ibibigay ng Lord ang provision sa'yo. Wala ka man nakikitang magandang nangyayari, pero alam mo, merong gagawin ng Panginoon dahil may gagawin siyang pagbabago. Hindi ka pababayaan ng Panginoon. He will always make new things. Lamentations 3:22-23, because of the Lord's great love, we are not consumed, for His compassions never fail. They are new every morning, great is your faithfulness. And kapatid, ito ang challenge ng bawat isa po sa atin. When we know who Christ is sa ating buhay, dapat nakikita natin itong new every morning sa ating buhay. Ano yung bagay na sasabihin natin? Lord, great is... Sometimes we think of the significant na things o mga significant na bagay sa buhay natin. Pag nagkaroon ako ng bagong kotse, sisigaw ko talaga siguro ng greatest faithfulness. Pero kapatid, God wants to train us. Maliliit na bagay sa buhay natin. Ginising ka niya, mayroon kang kakainin, may pamilya kang masaya, meron kang mga plano, meron kang mga paggagamitan ng lakas mo. I think malalo po nating makikita ang bagong bagay na ginagawa niya bawat umaga ng buhay natin. Hindi po nakasimango tayo ang aga-aga at nakaano na tayo, ewan ko, hindi ko alam, basta pangit ang gising ko, hindi maganda tulog ko. Alam niyo kung ano nangyayari pag gano'n, di ba buong araw sira? Pero try po natin na tignan kung ano yung mga magandang bagay na yan at patuloy na magpasalamat, magugulat ka dahil ang Panginoon ay mayroong mga magagandang ginagawa sa'yo, maliit man o malaki man. His grace, sabi po dito, together with having fresh eyes and renewed heart, empowers us to release what is behind. Mga bagay na nagdidistract sa atin o naghihinder sa atin, and readiness to embrace the unknown with faith, enthusiasm, and trust. Hindi madali, pero you know what? Pag alam mo kay Lord nang gagaling ang bagong bagay na yan, meron better na pine-prepare ang Lord para sa iyo. Number 2, embracing a paradigm shift. We have learned that pag sinabi po natin paradigm shift, it's also breaking the mold. Pareho lang po siya. And a paradigm shift is a fundamental change in our thinking or approach. Yung alam niyo po ba yung rigodon? Yung rigodon talaga, yung parang hindi lang maliliit na changes sa buhay mo, pero alam mo yung parang laking change sa buhay po ninyo. Example po, yung lilipat ka ng tirahan, papunta dito, sa isang lugar. Maraming mga bagay na i-consider ka. Hindi lamang po yun, pagka ang anak mo nag-aral sa ibang bansa, sama ako doon, parang ganun, di ba? Gusto mong gawin yun, di lahat, pati finances and everything, naka-line up lahat dyan. May mga malalaking bagay o significant na bagay na nangyayari po sa atin. Paradigm shift. Para po sa spiritual area ng buhay po natin, we often need a shift in how we see God, ourselves, and the future. Dapat po tingnan natin according sa lens ng Panginoon, according sa mata niya, according kung paano niya tignan ang mga bagay. Para perspective with God's vision. Dati, ang gusto mo lang mangyari, maliliit lang pagdating sa pamilya ko, pero pag inalign mo ang sarili mo sa Panginoon, nagugulat ka, you really wanted to take good care of others, hindi mo alam kung bakit gusto mong umattend lagi sa simbahan, kung bakit talagang gusto mong mag-grow, kung bakit gusto mong abutin ng pamilya mo, kung bakit all of a sudden, i-remind sa'yo ng Lord ang pamilya mo na nando sa malayo dahil sharean mo sila. Maraming mga bagay na ilalabas at patuloy na i-enlarge ang Panginoon po sa atin when we align our perspective with His vision. It's not about our plans anymore. Amen? Yes, meron para sa sarili natin, pero you know what? Magugulat ka, minsan inilalagay mo na lang siya sa kahuli-hulian. Dahil kung ano yung sinasabi ng Panginoon sa'yo, yun ang iba-prioritize mo at uunahin mo. It's about stepping into God's purposes. And again, we must learn to see things in the lens of faith and not circumstances. Mahirap, bakit po? Because yung ating comfort zone ang china-challenge ng Panginoon sa mga bagay na ito. Pag sinabing paradigm shift, comfort zone kasama po.
Last time, ang sabi ko po, pag meron tayong bagong trabaho at na-promote po tayo, praise the Lord, ang taas ng sweldo ko, praise the Lord dahil ito talaga yung aking prayer na matagal na ibigay sa akin ng Panginoon at yung posisyon na yan ay napunta sa akin. Mataas na sweldo, mataas na posisyon. Pero kapatid, magugulat ka dahil yung trabaho mo times 10. Tama, sabi ni Sina. Ready ka dapat kasi, sabi ng kumpanya, dahil ikaw ay nasa ganitong posisyon niya at mataas na ang sweldo mo, eto na ngayon ang mga dagdag na trabaho sa'yo. The thing is, we are happy about promotion and happy about the increase, pero you should also be happy with the enlargement ng work na meron ka. Minsan sasabihin natin, para namang para namang ganun, parang isang ladder lang ako tumaas, tapos 10 yung trabaho. Kasi tayo magreklamo, pero kapatid, bilang isang Kristiyano, we really have to accept and embrace the paradigm shift. Amen po ba? Think of Peter walking on the water. Example na rin po natin ito ng nakaraan. His paradigm shift happened when he shifted yung focus niya from the storm kay Jesus. Tama ba? Anong sinabi ni Jesus sa Matthew 14:29-30? Come! Like Jesus said, then Peter got down out of the boat, walked toward Jesus, but when he saw the wind, he was afraid and beginning to sink, cried out, Lord. Tingnan mo dito, ang lens of faith dito ni Peter is the time na nakafocus siya kay Lord at in-invite siya ni Lord ng come. At anong ginawa niya? Hindi niya pa sinabi na, ay naku Lord, ayoko, kahit sabihin mo, kahit na mapakaganda ng cam mo, hindi talaga ako sasama. Di ba hindi? Ang ginawa niya, lumabas siya sa boat niya at ano po? Swimming ba? Lumakad, di ba, sa tubig. Pero nung time na siya ay tumingin na sa circumstances, sabi niya, nung lumalakad siya, grabe, totoo ba to? Totoo bang lumalakad ako? Pero hindi ito posible. At unti-unti lumulubog na siya dahil sabi niya, imposible yung ginagawa niya lumakad sa tubig. And at the same time, ang lakas ng hangin, ang lakas ng storm, ang lakas ng wave, natakot na po siya at unti-unti na pa siyang lumubog. May mga circumstances sa buhay po natin that we really have to look on the perspective ng Diyos at hindi ng circumstances natin. Pero kapatid, sa totoo lang, the circumstances that we have, reality. Di po ba? Ito ang circumstance mo, ito ang situation mo ngayon, nasasaktan ka, nahihirapan ka, nawawalan ka ng pera, nararamdaman mo yun. And the Lord is challenging us tumingin sa mga sitwasyon in the lens of faith na iaangat mo yung sarili mo dun sa realidad na yun na kahit nasasaktan ka, kahit nahihirapan ka, alam mo yung mga pangako ng Lord sa buhay mo. At sasabihin mo sa sarili mo, kung pangako ng Lord yan sa akin at kung sino ang Diyos sa buhay ko, gagawin niya at magiging tapat siya sa kanyang salita sa buhay ko. Kapatid, minsan sandali lang ang pain, sandali lang ang struggles, minsan sandali lang ang sakit. Pero kapag ikaw ay nakipartner kay Lord at nag-cooperate ka sa Kanya, magugulat ka dahil maraming mga bagay na ma-enjoy mo na dahil you have seen how great your God is. Praise God dahil for Peter na lumulubog na, Jesus is there para iahon siya sa kanyang pagkakalubog. Similarly, our breakthrough comes when we focus not on the challenges around us, but on God who calls us forward. Kahit sino po sa atin, mas pipiliin nating magstay sa familiar na lugar. Sa comfortable na lugar, dito ko sa loob, ano man ang gawin mo, ang lakas-lakas ng hangin, ang lakas-lakas ng waves, pupunta ba ako dyan? Dito lang ako. Pero kapag si Lord po ang nagbigay sa atin ng paradigm shift, we must trust Him. When Paul says straining toward what is ahead sa verse 13b, he emphasizes hindi lamang po tayo mag-leave the past behind, pero he is encouraging us to intentionally focus on the future. Kapatid, may active choice po para ipursu natin ang buhay na binibigay ng Diyos para po sa atin. Pwede po masabihin nyo, active choice. Hindi po tayo pwedeng passive lang na, okay Lord, eto na ako sa paradigm shift, eto na ako sa bagong bagay na ginagawa mo sa buhay ko, o ano na, asan na? Yung sinasabi doon sa pulpit, asan na? Meron po tayong dadaanan, meron pong active choice, meron po tayo talagang patuloy na i-focus o patuloy na titingnang future sa lakarin po natin. This is where we will embrace the paradigm shift. Number 3 po, pressing toward the future.
Sabi sa verse 14, I press on toward the goal. Paul describes here the imagery of a race. Again, kanina katulad ng sinabi ko, walang mananalo sa mga taong patuloy na naglulukbak eh. Baka nga talagang mag-stumble ka pa talaga. They win by staying focused on what? On where? Saan po sila nakatingin? Sa kalaban ba? Kasi nauuna na siya, kailangan unahan ko siya. Para sa runner, ano po yung tinitignan nila? They are focusing on what? Finish line. Kailangan matapos ko, ayun ang finish line, kailangan yun ang mapuntahan ko. Yes, may mga kalaban kang matikita, pero yun ang focus mo. And, ano yung prize? Sabi po dito, Paul refers to, in this verse, the fullness of life in Christ and ultimately, eternity with Him. Yan po yung prize na ating pong talagang tinatakbo at gino-journey habang tayo ay nandito sa mundong ito. Pero kapatid, yes, masaya po na meron tayong assurance ng heaven. Diba? Sino pong hindi masaya na ikaw ay pupunta sa heaven? Meron ba? Para po kasi papatkausap ko kay Kuya John, patatanggapin ko ulit. Di po ba? Hindi po, di po ba? Lahat po tayo masaya kasi may assurance ng heaven. Pero kapatid, between now and heaven, meron pong buhay tayo na nilalakaran. Tama? And we are kung ano yung nandito, may problema, may hirap, may lack, meron pong mga hindi mo maintindihan sitwasyon, meron pong hindi mo makontrol na sitwasyon, meron namang kaya mong kontrolin, marami pong pwedeng mangyari. And this verse highlights the need for us for intentionality na mag-persevere at mag-endure sa ating spiritual journey. Sabi mo nga sa katabi mo, persevere. Sa kabila, endure. The paradigm shift is not just a one-time event. Amen po ba? Hindi siya isang beses lang napupunta mo. Katulad na sinabi ko kanina, O Lord, pumasok na ako, in-embrace ko na-accept ko na, ano na? Proseso po siya. Continuous process of growth. It's a journey. Pagdating doon, unti-unting nire-reveal at i-reveal ng Panginoon sa iyo ang mga bagay na inihahanda niya para sa iyo. But God is not saying walang problema, walang struggles, walang paghihirap. Hindi niya po sinabi yan. Pero ang sinabi niya at inassure niya sa atin, kasama natin siya. Amen po ba? Pwede bang pakisabi sa katabi mo, umpisa pa lang yan. Maglalakbay ka pa. At sa paglalakbay po natin, we should keep on maturing. Kailangan po patuloy tayong nag-grow at patuloy po tayong nagde-develop. Learn to persevere. It takes endurance to continue moving forward. Sabi sa Hebrews 12, 1-2. Therefore, such a great cloud of witnesses, let us throw off so easily entangles, and let us run with the race marked out for us, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. For the joy set before Him, He endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of the Father. Sabi po dito, sometimes we need to let go in order to grow. Ano kaya ang mga ile-let go mo, kapatid? Alam niyo, pinag-isipan ko po siya sa buhay ko. Pinag-isipan ko siya eh. Sabi ko, ngayon po, ibig sabihin yung season ng buhay ko, ano daw yung i-let go ko. Alam niyo kapatid, yung mahirap i-let go, yung tumanda. Pag naisip ko, sabi ko, Lord, nanay ko po is already 94 years old. And, opo, marami po siyang mga bagay na iba na ang kanyang way of thinking. Alam niyo po yung pong panahon ng Hapon? Baka gusto nyo pong makita yung pinaka-history, papakausap po kayo sa nanay ko. Alam po ng nanay ko yan. I mean, alam niyo, pag tinitingnan ko siya, sabi ko, naku Lord, paano kaya? Yan, hindi ko ma-let go. Kasi parang sabi ko, dapat ready ako. Pero God is keeping on challenge. God is keeping and to tell me, or He is challenging me, He is encouraging me na darating ka sa season na yan. Amen? Pero ang Lord, hindi ka iiwan. Maraming mga bagay na kinakatakutan tayo, lalo na sa pagtanda. Pero, Mami, faithful si Lord, di po ba? Pag nakikita ko si Mami Loretta, lagi ko nakikita yung masayang mukha niya. Sabi, mag-isa lang ako sa bahay.
Di ba, Mami? Sabi niya, mag-isa lang ako sa bahay. Ayoko sumama sa kanila, doon lang ako. Masaya ako sa buhay ko. Kasi sabi niya, kasi si Lord nasa buhay ko. Sabi ko, sana ganun din ako pagtanda ko. Kasama ko si Pastor Raymond. Kahit nauugod-ugod kami dalawa, suot mo na yung pustiso mo. Di po ba? Kaya lang, hindi natin masasabi, hindi natin alam. Pero you know what? To shape into what God has for us, we must let go of old mindset, of the fear that we have, the habits that no longer in alignment with this will. Yung growth po requires pruning. Sabihin nyo nga, pruning. Gusto natin ng growth, pero kapatid, mahirap. Sa mga anak natin, di po ba? Hindi na to kasya sa'yo, kasya pa yan. Kasi ibig sabihin, bili yung mga magulang ng mga damit na, ibig sabihin, yung kasya na sa mga lumaki nating anak. It's not always comfortable, pero sabi po dito, necessary daw siya for fruitfulness. Hindi mo makikita ang bunga, hindi mo makikita yung magandang bagay na ginagawa ng Lord. O kaya yung mga bagay na talagang inaasam-asam mo kahanggat hindi natin lalakaran ang mga uncomfortable things na yan, mga pruning times na yan, or growing times na yan para po sa atin. John 15:1-2, I am the true vine and my Father is the gardener. He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does bear fruit, He prunes so that it will be even more fruitful. Sabi diyan, breaking free from our past requires perseverance, a daily pressing on toward God's call. Again, pag ang Diyos ang pinagmulan ng panawagan ng bagong bagay na yan sa buhay mo, press on natin yan kasi napakaganda ng meron tayo para doon. Amen? Now, sabi dito, number 1, sabi dito, acknowledge the past but don't live in it. Importante daw po na ating harapin ang ating nakaraan, yung mga i-acknowledge natin ng mistakes, tignan natin yung ating mga regrets, or even achievements po natin na nangyari sa past natin. Pero dapat tignan natin, paano tayo tutulungan ng mga past na yan para tayo ay mag-grow? Paano tayo may take away from our past para maging add-on o maging beneficial siya sa ngayon natin, sa present time natin. The goal is to take what you have learned from your past. Pero hindi natin goal na manirahan doon o magstay doon. Amen? Sabi po dito, when we say don't live in it, do not dwell on it. Huwag ka pong mag-stagnate ng sarili mo doon sa past na yon. Ayokong iwan kasi maganda ang buhay ko ngayon. Kapatid, alam mo, ngayong panahon na to, lagi ko naiisip yung church during the time na kaya natin gawin ang mga bagay na kaya natin gawin. Hindi natin iniisip kung magkano. Minsan sasabihin ko, buti pa nung time na yun. Pero ayoko mag-dwell doon kasi bakit? Mamimiss ko kung anong ginagawa ng Lord na bago ngayon. Paul in his letter to Philippians recognized that while his past was significant, it was not where the future lay. Bakit po? Kasi alam niya na mas maganda ang panawagan ng Panginoon sa kanya. Dati anong ginagawa niya po? Mag-hunt ng mga Kristiyano. Para ipakulong, hindi ko alam kung para pahirapan, i-persecute yung mga Christian. Yan ang panawagan niya dati nung siya pa si Saul pa. Pero nung siya ay tinawag ng Panginoon, hindi niya po sinabing, nakakahiya, ngayon nandito ako sa Christian world at nagpipreach ako, pero dati ako yung nagpapahirap sa kanila. Baka meron pang dito na pinahirapan ko. Hindi niya po yun inisip. Anong sabi niya? He will continue to focus on the upward call of Christ rather than dwell on the former Saul. At ngayon, iba na po siya si Paul. Last Friday, nag-usap po kami ni Pastor Raymond about this preaching. He said very clear example. Sabi niya po, yung acknowledging the past behind, don't live in it. Sabi niya dito, ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, hindi makararating sa paroroonan. Yan daw yun. Lilingon ka kasi may mga bagay kang gustong matutunan, pero patuloy kang pupunta doon sa lugar ng destinasyon mo o pagpupuntahan mo. Pero nakakatuwa, ito po yung pinasok niya, sabi ko, uy, parang title ng isang movie. Sabi niya po, pero may sinabi siya, sabi niya, ito naman ang clearly na nagde-describe na don't live with it. Ano daw yon? Sabi niya, may mga tao na wala naman silang lilingunin kasi hindi naman talaga sila umalis doon. Baka hindi natin inalisan yung past. Baka hindi tayo nag-progress, hindi tayo nag-move forward. So wala kang lilingon. Lumingon ka ng lumingon, kapatid, stiff neck.
stiff-neck ang kakahantungan po ninyo. So don't dwell too much on the past that you never progresses at all. Again, acknowledge it, but do not live in it. Move on, move forward, take a step forward. Many of us carry the burdens, the hurts, the mistakes from the past. Pero ang invitation ng Lord sa atin, anak, ilagay mo na yan sa paanan ko kasi gusto kong palitan ng magandang bagay. Remember, your identity is not tied to past failures. Amen? Past mistakes, or even success. In Christ, you are new creation. You want to fully experience the freedom in Christ. At sana para talaga tayong, alam mo yun, para tayong agila na patuloy tayong nag-explore para ma-experience ang freedom na yan galing sa ating Panginoon. 1 Peter 5:7, cast all your anxiety on Him because He cares for you. We must let go of the weight of the past mistakes or failures and trust God to carry them. Alam niyo, minsan ang hirap tumakbo ng mabilis. Ang hirap pong patuloy na, mahirap pong ipagpatuloy ang journey na pinagtatawagan ng Panginoon sa atin kasi ang dami nating bit-bit, mga extra baggage na nagpapadelay sa atin, nagpapaslow down sa atin. Kasi bakit? Bigat na tayo. Sabi ni Lord, bigay mo yun sa Kanya and siya ang bahala dyan. Number 2, and last, release what you cannot control. Here's the thing, kapag bumagsak ka sa board exam, masakit, hindi po ba? Malungkot ang buong pamilya. Lupay-pay, tama po ba? Ako po, first time kong nag-take ng, si GFNS pa yun eh. Nung first time kong kumuha ng CGFNS, ngayon hindi na po, wala na yata yun. Sa panahon ko yun, matanda na po ako, I know. So, nung unang take ko, nung bagsak ako, sabi ko, lungkot-lungkot naman ang buhay ko. Pwedeng nalugmok, pwede ka ma-frustrate, pwedeng ma-depress. Pero kapatid, ang tanong, kaya mo pa bang baguhin? Ang resulta. Ako, pwede lang natin awayin. Kukunin ko, Holy Spirit, tulungan mo ko, para pumasa, di ba? Parang kung pwede lang talaga eh. Kaya lang wala na po, di ba? Hindi na natin makakayanan gawa ng paraan ng mga bagay na yan. Kapag sinabi natin nakaraan na, natapos na, may mga gawa pa po ba tayo? Nandiyan na yan eh. The thing is, it means it's time for you to release what you cannot control. Isaiah 43:18, forget the former things, do not dwell on the past. Alam kong mahirap, kasi ako mismo naramdaman ko eh. Alam kong mahirap na hindi ka mag-dwell sa pagkabagsak mo, kaya sa pagkalugi mo sa business. Pero sabi po dito, many times we hold on to the past because we feel we could have done things differently or made better decisions. But dwelling on what cannot be changed only brings frustration and discouragement. Malungkot ka kasi hindi umokay ang business mo. Sabihin mo, ano kayang nangyari? Kasi hindi ko siguro ito nagawa, kasi hindi kasi ako nag-tight. Kasi ito kasi nangyari, bakit kasi ganito? Kahit na anong gawin mong baka, o kaya ito siguro yung mga bagay na yan, hindi mo na mababalik yun, kapatid. I-release mo na yan sa Lord. Release what you cannot control means letting go of things in life that are beyond your ability to influence or change. It involves circumstances or people's action that you have no power over. Anong gagawin mo? Sabi dito, trusting God on the process to work things out. Lord, tulungan mo akong tanggapin ko yung pagkabagsak ko. Lord, payagan mo akong i-let go na yung malaking amount na nawala sa akin because I risk my money para sa business na ito. Lord, tulungan mo ako. And you know what? Kakatawag mo si Lord, magugulat ka, nakakangiti ka ng isang araw at sasabihin mo, kahit na may problema akong pinagdaanan, meron pag-asa ang bibigay ang Panginoon sa akin. Bagong pag-asa. Release what you cannot control includes accepting your limitations. Hindi ko kaya nung time na yun, mahina ako nung time na yun. Nung time na yun, parang may sayad ako. Hindi po ba? Parang alam niyo, wala ako sa wawa. Alam niyo, ganun po ba? Naintindihan po ba yun? Parang minsan gusto mong maging wise sa lahat ng yun. Pero parang, bakit ako, sorry sa term, bakit ako, parang antang ako nung time na ito. Kasi kapatid, nasasabi ko rin po sa sarili ko yan eh. Gusto kong maging matalino, pero you know what? Looking back, sa mga mistakes ng buhay ko, sasabihin ko, bakit ko ba pinasok yun? Red flag na. Meron na nga mga bagay na iniwinawan sa akin ng Lord, pero bakit ko pa rin
pinupursigihan? Bakit ko pa rin pinush sa buhay ko? Ito ngayon ang consequence. It is God. If you surrender it to God and place it in His hands, believing that He is working all things for your good, I believe magiging magaan lahat para po sa atin. Ito ang magandang balita. Gusto niyo ng magandang balita? Wala tayong magagawa sa nakaraan, pero at present. Sabihin niyo nga po, present. Kasalukuyan. Sa ngayon, may magagawa po tayo. Yan ang kaya mong i-kontrolin. Yan ang pwede mong sabihin, Lord, guide me, be with me, and as I am journeying this path, tulungan mo ko. And habang ikaw ay naglalakad, habang ikaw ay nag-explore, habang gino-journey mo yan, pag nakikinig ka sa Lord, pag ikaw ay nagsasubmit sa Lord, pagka naririnig mo na, Lord, guide mo ako, ikaw ang mag-lead sa akin, I believe na hindi ka mapapariwara at hindi matutuntunan mo rin o masusumpungan mo rin ang magandang plano ng Lord para sa iyo. Sabi po dito, every day, choose to let go of one regret, one hurt, or one memory that holds you back. God is at work doing something new in your life. Baka patuloy nating hinold ang ating mga nakaraan, baka ma-miss out natin ang magagandang bagay na ina-unfold ng Panginoon sa atin. Amen po ba? God is calling us to leave the past behind. Hindi lamang escape ito, hindi lamang sabihin na, Lord, hindi ko na, sige, ayoko nang maramdaman yung pain na yan. Pero bakit po? He wanted you to leave your past behind kasi gusto niya that you will fully embrace what He is preparing for you. A paradigm shift, a total transformation sa'yo. Baka kailangan mo na pumunta sa point na, Lord, I accept this, pero I am expectant of the new things you are about to do sa buhay ko. Today, ano yung mga bagay na kailangan mong i-leave behind? Ano yung past na mga bagay na ibig pa sa Diyos muna? Dahil wala ka nang magagawa hindi mo na kayang kontrolin, hindi mo na kayang baguhin. Past failures, past mindset, fears, perhaps ask the Holy Spirit to reveal it to you para pagka ikaw ay ready na harapin ang kasalukuyan at mga bagong bagay na ina-unfold ng Panginoon, buong-buo mong ma-enjoy at ma-experience ang magagandang bagay na yan sa buhay. Amen po ba? Tayo po tumayo and let us worship the Lord. Sige, palakpakan po natin.